Hoy, napansin mo ba kung paano biglang sumusulpot kung saan-saan ang lifestyle journalism? Makikita mo yan sa makintab na pahina ng mga magazine, sa mga blog na pang Instagram perfect, pati na rin sa mga YouTube vlog na pinapanood natin magdamag. Pero ito ang catch, lahat ng content na yan tungkol sa mga must-have na gadget, trending na damit, at pangarap na bakasyon ay hindi lang basta nakakatuwa. Talagang hinuhubog nito ang paraan ng pag-iisip natin at ang paraan ng paggastos natin. Kasi, ang lifestyle journalism ay parang isang friendly na gabay, laging nagmumungkahi ng mga bago at cool na bagay. Pero sa ilalim niyan, pinapakain nito ang isang materialistic na pag-iisip. Habang mas nakikita natin ang mga perpektong lifestyle na ito, mas nagsisimula tayong maghangad ng mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan. Bigla, parang ang kaligayahan ay isang bagay na nabibili. Kung makukuha lang natin ang tamang brand, ang tamang look, o ang tamang cellphone. Pero ang paghabol sa mga gamit ay pwedeng mag-iwan sa atin ng pakiramdam na walang laman. Ang mga artikulo at post na ito ay madalas na binabalewala ang mga bagay na talagang mahalaga ang ating mga prinsipyo, relasyon, at kapakanan. Sa halip, itinutulak nila tayong ikumpara ang sarili natin sa iba. Sinusukat ang halaga natin sa kung ano ang pag-aari natin. At aminin na natin, walang nananalo sa larong yan. Kaya, ano ang pwede nating gawin? Una, maging aware tayo sa mga patagong paraan ng media para hikayatin tayong kumonsumo. Sa susunod na mag-scroll ka sa isang lifestyle article, tanungin mo ang sarili mo, kailangan ko ba talaga ito o binibentahan lang ako ng isang imahe? Tandaan, ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging mas marami ang nabibili kaysa sa iba. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kahulugan na higit pa sa material na bagay. Sa isang mundo na obsessed sa next big thing, hinahamon kita mag-focus sa kung ano ang talagang nagbibigay sa'yo ng saya. Questionin ang mga trend. Gumawa ng mga pagpili na nagpapakita kung sino ka, hindi lang kung ano ang sinasabi sa iyong gusto mo. Dahil sa huli, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay hindi naman talaga mga bagay.